ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igalamay nga adlaw kanatong tanan welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala. Kamusta, no? Lunes na usab, no? Pahumanin yung Lunes. Anyways, mga katambayan, samtang padulong na ta musalob sa Lunes, mga higala. Of course, magtambay o sa tadere mga katambayan, no? Tambay ta sa mga hisgutanan nga angay na tumasabtan o maibawan mga katambayan. No? Anyways, mga katambayan, din hita, no? Kumingon ako kumusta, pero basig siya pangusta, close ta. Charing. Pero may gara niya tong naging Biyernes, no? Wala ta kay gikan ta nag-presidential coverage atong nga time mga katambayan, no? So medyo late din. Although sayo na human, pero medyo late na nga nakauli, no? So, anyways, mga katambayan, no? Itong Biyernes po, doon, diretso po ta sa katong gipahigayon nga franchise negosyo para sa Davao Region, may gala no, nga gipangunahan sa ato ang Department of Trade. Adide, muna sa Philippine Franchise, no? Association, mga igala, no? Ako nasa, I think 40 or 42 ka mga franchisors, mga igala, mga dagko nga mga negosyo, no, na common sa ato no, ang minggo, ang mipahigan sila exhibit, mga igala, no, para ipakita, no, mga igala, no, sa ato ang mga sa ato mga kababayan, no, especially mga Davaoenyo, mga katambayan na nakikita aning nga negosyo, mga igala, no, sa pag-franchise, no, sa ilahang mga so may advantage gid ani nung may advantage gid aning mga katambayan, no, mas nindot magining mga kaning pag-franchise o kaning mga negosyo. Well, nagi-identify si nagi-identify atong Department of Trade and Industry na mga no, with regards sa unsa ba dapat ang advantage, no? Wala po siya mga tambag pod, no? Si
Ma'am Bless Lantayon na mga igala, Undersecretary Bless Lantayon na mga igala for Regional Operations Group, no? Undersecretary for Regional Operations Group, no? So, mo na yun, siya mga tambagan. Of course, mga igala, dili ni suportahan sa Department of Trade and Industry kung wala, tawagan ni, kung wala ni, kung ano, dili ni legit, no? Kabalo ta sa mga tao, dali ra kay mo kuan, basta easy money, mo na dali ra kay nila nga ma-investan. Pag kani sure money, gani mga igala, legitimate na i-pro da sistema, di sila mo suporta. No, pero mo ta na mga igala, pasalamat ta sa kuno Department of Trade and Industry mga igala, no, nga ilahan ning kuno, ilahan ning suportahan ning mga proyekto or mga programa mga igala sa tuang pribadong sektor mga igala. Of course mga igala, pribadong sektor ang nagahatag sa tuaw kaning kanang sure, no, legit, no, nga makakwarta gid. But in business, no, sumala pa in business, dili pud tanan ta kanang sure win kita na ganay loss mga ingala. But anyways mga ingala, alang sa katong tambag nga tambag sa tuang Department of Trade and Industry mga ingala with regards sa pagsulod sa franchising, sa advantage nini ato paminaw na ato pakighinabi kang DTI Undersecretary Bless Lantayon na mga igala, no, with regards aning franchising. Paminaw na to. Industry and the Philippine Franchise Association, dugay-dugay na gid na siya kay we want nga ang ato mga MSMEs ka ready na mag-franchise, matunan po na nila kunya legit yun siya na isa ka association nga na pwede nilang apilan para sila makatuon po. Mo na napaka-importante ani nga event karong hapon. Saan siya importante sa economy and franchising? This is one way to grow your business. So naatay mga daghan nga mga MSMEs, no, ano na sila kanabang strong na sila kunya, established na sila kunya, ang kinahanglan lang gid ana is grow pa sila more kunya kini siya karon na kana atong mga naadiri ilan na nilang mahibalaan kung unsaon pag-grow more sa imong negosyo. Kay limbawa ikaw MSME ka, gusto man nimo nga mas mulambo pa ang imong negosyo, di ba? So isa ni siya sa way nga pwede nimo palambuon ang imong negosyo nga naa na kay operating manual nga sundon sa isa ka gusto nga magtayo pod og negosyo nga parehas sa imuha nga mura ka na og franchise ka na, franchisee ka na, whereas katong nagpa-franchise ang tawag ato franchisor na siya. Kaya nag-iingon no, sa mga aspiring entrepreneurs na pangalan. Depende na amampoy kana sila, kabalo naman na sila panalitan ang Philippine Franchise Association, kabalo na sila nga mao na mga reklamo ba nga mahal kay naka-establish na lagi, pero naapod sila yung mga package nga mga affordable pod. So ila pod nang gikuha, no, depende sa makaya sa ato ang mag-franchise kay labi na may uban nga gusto nila dako-dako ang ilahang ano, no, dako-dako ang negosyo, na ay uban nga basic, na ay uban nga premium, inguna na. So depende na sa imuha karon. So kabalo pod na sila kung saan pag-package ang ilahang negosyo para ma-franchise affordable pod ang pag-franchise sa ilahang. So ang ginapoy uban mga sa mga dating franchising na nalugi ang ilahang ana magyud ang negosyo, pero ang chances nga kini ay dili malugi or mahimong successful medyo dako-dako gyud. Kaya ang iyahang giagian atong una sa franchisor, iyahan na nang natanaw unya iyahan na natagaan og solusyon. So ang chance karon nga kini mo mahimong successful nga negosyo, dako na gyud kay naa iya nagugitun ang usay pamaagi ani. Siguro naanay mga factors along the way nga di man gyud nato mahibalaan, na factors along the way nga naka-entra atong kuana to siya nga nahimo madili successful ang iyang franchise. Kung sa advice nato sa mga aspiring entrepreneurs na gusto mo sulod sa franchising? Ang advice lang nako together with the Philippine Franchise Association o sa Department of Trade and Industry, maminaw sila, mutuon sila, mangutana sila,
And then, once makuha na nila tanan, naa sa ilaha ang desisyon whether mag-start ba sila og franchise or ila usang ipostpone o yatunan usa nila, because everything really is a business decision. So, ang importante lang ana is magtuon lang yun sila, tunan lang nila, and if they see na it is for them, then ituloy nila. Kung dili naman, medyo alanganin silang postpone sa. Pero kung dili yun para sa iya. Okay. Thank you. So, mo ito mga katambayan, no, ang pahayag ni DTI Undersecretary Bless Lantayon na mga higala, Bless Lantayon na mga higala with regards sa franchising mga higala. Right now mga higala, lahi na po na question na po, no? So, kung ana day ang sistema sa tuang kuan, sa tuang franchising, anong gisulod nila ning Mindanao? Unsa bay naa sa Mindanao? Anong Mindanao, anong ilahan na ginakuan karon sa Philippine Franchising Association ang Mindanao mga higala, no? So anyways mga higala, alang sa kuan na po no lahi nga pahayag mga higala, atong paminaw no ang atong pagkiginabi sa chairman sa Philippine Franchise Association ng mga higala na si Sir Chris Lim. Paminaw na to. Alam mo, ang Davao, ang gateway talaga yan to Mindanao eh. Most of the brands gustong mag-enter ng Mindanao, and alam nila, they have to enter through Davao. Ito ang magiging center nila. Of course, eventually gusto nila mag-extend to Tagum, Cotabato, all these areas. But Davao really is the landing point. Ang dami, we did this same event 2 years ago, and ang daming nag-enter dito na franchisors. And so we want to continue that momentum. Gano'n ba kalaki yung market po dito sa Mindanao, sir, as far as your research is concerned? Alam mo, ang Davao and Region 11 and Mindanao itself is very undertapped yan. Ang daming opportunities for growth. We see a lot of the developments here in Davao, but also in the other cities. So, you know, a lot of our brands want to open 30, 40, 50, even hundreds of stores, and kaya i-accommodate ng Mindanao yan. In terms of yung natawag natin na sir, no, yung market, gano'n kalaki? I wouldn't have the numbers for the market numbers here. Ang alam lang natin is all over the Philippines, there are 200,000 franchisees, franchise-owned stores. And I'm pretty sure a big part of that is not yet in Mindanao. Kaya yun, gusto natin humabol ang Mindanao. That's why we continue to invest. Nasa Cagayan de Oro kami 2 weeks ago. Nandito kami ngayon. And we want to continue doing a lot of these events. Nakakatulong din na si DTI, the local government, the local LGU, lahat super supportive. Even the Davao City Chamber of Commerce. So malaki yung potential na mag-boom yung franchising dito sa Mindanao. We continue to see it. Every time kami pumunta dito, ang daming nag-i-inquire. Even this morning, before we even open, may pila na dito. And you can see here in SM Lanang, ang daming nag-visit. And even the brands. Last time we had about 20 brands. Now it's over 40. So ang dami sa members namin. Gustong actually waiting list kami. We had to say no to some members because we didn't have enough space. 40 plus brands ang nandito today. So talagang may potential talaga. Definitely, we wouldn't be doing this. Alam mo, we only invest in these big shows in a few regions. So we'll do in Cebu, we'll do in Davao, and we chose Davao really because of the support here. And yung alam namin, very creative ang mga Davaoenos. Very very entrepreneurial, and even the customers here naghahanap ng new brands, ng exciting brands to come in here. So mo to mga higala, no, ang pahayag no ni Sir Chris Lim, mga higala, ang chairman sa Philippine Franchising Association mga higala, no. So mo to isa sa mga kuano dako gid market kid para sila antap ang economy sa antap ang market sa Mindanao mga higala, no. So mo na mga higala nga daghan kay sila ilaging ginapurso ang Mindanao mga higala, no, kay sabagay Luzon mo to perminti pod no sa una. So kinahanglan kuan gid siya, no, si tawagan ng mga katambayan, no, dapat gid siya i-persist jud mga higala, or mo to i-purso gid nila mga higala. Kaya para kuan puno kay dako-dako pud ang market pud sa Mindanao. Booming economy sa Mindanao mga higala, mo na nga dapat i-pursue gid siya, no, sa itong mga negosyante mga higala. O makatabang pero hatag employment sa to na pero daghan-daghan po mga dato pud sa Mindanao pud mga higala. So daghan dato mag-franchise na lang sila kaysa no kay nanay kanang
kaya nanay kanang in place na sistema. So na in place na sistema, imuha na lang ng sundon, no? Ang kuan lang papangita na lang, research na lang about sa pwesto, imong kabutangan, no? Kan ba tapos feasibility study ana na lang, no? So anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pahinumdom ning ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panagupan sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban nyo Armando Fenikita mga higala. Yes mga higala. Ay nako. Dapat sa July karon mga higala. July 7 pumanta karon mga higala. Sa itong balikan mga higala na tudlo ni Dr. Ted Esguerra mga higala when it comes to kining pagkuan ba no? Saan na to pag react mga higala no, especially katong mga PWDs mga higala and senior citizens mga higala panahon sa kuano panahon sa kaning emergency may kabaluta unsa ka kuano unsa ka vulnerable na mong sektor mga higala, especially pag kuano, especially pag unsa ni kining ting nailidnog no na mahugno no or kining naibaha tapos saan na pag-react, no? Saan dapat ang buhaton, no? So, anyways, may higala, last week man gano'n, nagipahigayon niya itong mga, at least sobra 300 mga higala, ka mga PWDs, and, kung na siya mga higala, apila po ng PWD mga higala, senior citizen mga higala, no? Sa usa ka emergency preparedness forum para maandam kay luoy pud tani atong mga PWD so gatong kuan no pag kung yun ani ako kay sila gid no balik ko na ko silang vulnerable mga higala kinahanglan makatuon gid sila no. So ang kuan ay si pangunahan nila sa SM Cares mga higala no mo ginilahang kuan gid ilang advocacy mga higala no nga mas ma-prepare ma-widen mas strengthen ang ilahang knowledge mga higala kung silang buhaton panahon sa emergency mga higala. Mga higala di na to lang ano mga higala. Yang buhaton din mga higala is kung unsa ang proper na paggamit sa whistle mga katambayan no. O unsay angay buhaton panahon nga mutabok kini sa baha no. O kinahanglan gyud mutabok sa baha. Okay, mo gid day kuan sa Pinoy mga higala. Unsa ni kaning nature sa Pinoy pagding kuan ano pag naibaha mga katambayan. So anyways mga katambayan, hindi natin maglangan nato paminawan mga higala si Dr. Ted Esguerra. Ang iro in times of trouble naipit na kulong ka sa building ang iro musimot pero apektado ang simot kay daghan mag-fumes. Ang iro sensitive pod ang dalunggan. Okay? So na-track ko. I'm trapped somewhere inside the building. Di ko kalihok. You shout, tabang, tabang, tabang. Mahurot na lang imong boses. Dako kayong building. Daghan kayo ni Shabit. Huwag mo tabang sa. Okay, so this is how you will blow the whistle. I will teach you later. Okay, na-track. Okay, no whistle, no whistle. Ako lang. First, nanangnawi plus light. Okay, danaan ninyo yung kaugalingan. Sa survival, tanawa ko kung wala mo mapass out, ang una ninyong hinuon, tanawa ninyo ang inyong duhak na kamot. If you can see your two hands, wow. Okay. Ikaduha. Dunon. May flashlight, wala ka flashlight. Sulaya, ibangga ang duha ka tiil. Pag dilipag mo, makaramdam mo sakit, it means to say, one or two of your feet na trap. Naglog, nakusuga, naipit ka. Okay? Next, tanawa ko kamot. Taas. Basi na yung mga pabli. Nga, suga. Mangita pag opening. Katito ko medyo adlaw dito. My focus of the whistle
is on any source of light or opening. So, I will blow 3. Ayaw sunod ha, ako lang. Hinga. Tapos, hinga lang, mga 4. Ganon, 1, 2, 3, 4, and then blow ulit. Pause. 1, 2, 3, 4. Kung may opening dito, blow dito. Then, hinga ulit 4. Okay. So, I will let you do that. When I raise my hand, you blow. But this is, ano itong noon? Grabe kayo ang abog. So, this is what you will do, people. Use your chest. Inhale sa nose and blow on. Inhale. 1, 2, 3, 4. Inhale ulit. Blow. Inhale. Blow. Blow. Cut. Hey. Guys. When you blow, ayaw og sustain. Kasi pag mo sustain mo og blow, mas daghan mo i-inhale. Mas ma-exhaust mo. Blow, burst, ang tawag na burst blowing. Inani mo mo, paminaw sa ko. Ano lang? Ayaw lang. Magpulis na lang mo. Okay, ready? Inhale mo na. Inhale 1. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Whistle. Blow. Cut. Blow. Cut. Blow. Cut. Inhale. Inhale. Exhale. No whistle. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Blow. Cut. Inhale. Blow. Cut. Inhale. Blow. Cut. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Why I need you to inhale, exhale? Pag sige mo inhale, exhale, ang sakit sa inyong lawas, partly madiminish siya. Kaya pag naay oxygen, mag-release ang lawas nato og natural morphine para mawala ang pain. That's one. Number 2, basig mo na ng inyong last na pagginawa, i-enjoy nyo na. Di ba lang? Okay? So, ang whistle, guys, munang ibutang ni, pangitaan ninyo, strengthen ninyo ang kuwan, naman mo yung ID, nakita na ko sa ID, i-appeal sa inyong ID. Para anywhere, you have the whistle. Parang ako, na ako'y whistle every day of my life, na ako ko'y suga. Wala mo na ko suga. Ano din? Okay. Na ako, everywhere I go. Okay? So, 1, drop, cover, and hold. 2, survival, depende kung walay lamesa. This is still drop, wala like cover. This is called tripod. Next, ginahimo sa hapon. Pag naa siya'y kauban na nasa wheelchair, habang gasayo. Okay, dili kay ma'am. Ma'am, come here. Litas ko ba ma'am? Okay, si ma'am nasa wheelchair.
I will not always be with her or with him or with the loved one. Pag linog, kailangan ang iya, sino siya pamagi na mag-mobilize siya nearest to any post or wall. If wala, stay put. Ako, magunit ko while it's shaking. Mami ginatawag na tandem in front. Gunit lang ko siya, gunit sa sakuha. I will protect her. Habang nasayaw, ang yuta. That's one. Diri sa likod. Okay, diri. Para tabang po sa stabilization sa kuha. Once everything is okay, we move. Duha. Pagdaghang tao, banggaon namin. That's why I will mobilize her or him in an area na di ni halos may go or na aming suporta. Okay? Number 2, we need to get out. Kay basig na pa'y aftershock. May mga structures, kakita ko 2015 sa Nepal, wala nahugno ang building. Nahugno sa aftershock. Kita dito sa babae, nag-trap sa sulod. Gahit yung ulo, ibalik pa. Nag-aftershock. Sus, hugno. She was there. In front of my eyes, I saw her. Nepali. Patay. So, we need to get out. Survival is looking. Number 2, moving. Ulitin ko, survival is looking. And number 2, moving. We move out. We move away kung asa maigo ko sa mga tao or mabusdagan ko mga structure. Sapon, thank you very much, ma'am. Sige, na ako'y nag-discuss magandang pag-asa o baha. Tugluan ako, nita akong mga bagtikamong mga lalaki. Ato mo, kanang nila ito eh. Sige. Sige. Okay? Ay, nasa likod, tanawan ninyo. Numero 1, pag naibaha, ayaw tabok sa baha. We do not cross the flood. Pero ang Pilipino, dahil ulo. Okay, sige. Kailangan nila mauli na abtan ang baha. Panawaan ang saro kong himono. Kung duhara sila, ingano atong himono. Duha. At bangay ng duha ba? At bangay mo. Dito ka. At bang dire. Talikod. So, ano nyo? Doon ako sa kalalaki. Doon ako sa babae na lang. Ma'am, pindog. Doon ka. Okay. Gunit sa balikat. Gunit, kamon doa. Anak, kalikat, gunit. Sige. No, it's okay. Balikat. Okay. Ang inyong pil. Tanay sa kuha. Ang inyong pil, nakaspread. Ingani. Oy, tanay sa kuha. Ingani. Ingani sa kuha. Ingani. Kailangan bigyan mo mamog sa agos ng baha. Okay. Assuming ang tubig gikan dito, ang mali sa pagtawid sa baha ay ganito. Dito. Itagalog ko na lang para maintindihan ng mga Tagalog. Okay? Ayoko magsalita ng English kasi yung English ko dalawang design na lang. Okay. Ang mali sa pagtawid ng baha ay ganito. Tawid kami, galing doon ng agos, tawid. Ang problema, pag tumama sa kanyang tubig, tatama sa akin. Ang tatama sa akin, tatama sa kanya, mahangit kami. Okay? So, gagawin natin to. Kailangan merong manipis ka sa baha. Sa disaster, first rule, in all troubles, kailangan manipis ka. Okay? So, pag ganito, ang movement nila, kayo, itong hilera na to, tanaos ko ang move nyo, slide, lang slide, ayaw i-flip inyong tail, slide, okay, ikaw mag-command, dungan, okay, mag-practice,
Tanawa ko ninyo, kay nanglan ang baha, di sila maanod. O, kami nga, lig-ulan ninyo. Kay, ano rin kita mo? Okay? Okay? Sige, move dito, move! 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 Lig-ulan ninyo. Lig-on! Lig-on! Ay, sus! Move! 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 Okay, very good. Karon, daghan na. Sige, isog diri sir. Isog ka na. Atras diri, atras. Ma'am, diri ka. Buhi na. Gunit niya. Gunit niya. Same procedure, ang tuta dito, pero daghan na mo. Kung kinsa ang senior or na ay disability, naas tunga. Naas tunga. Okay? Dungan ka na ha. Okay, ready? Ang casualty, senior, mga hinay, mga bata, pwede na ay casualty sa tunga. Nasa tunga. Okay? Ang tubig, gaan kayo diri. Subok na po ito. Tinuruan ko yung 525 Typhoon Pablo. Naka-extract sila ng isang sityo. Binaalis sa sityo, ginamit lang to. So I have a very good testimony of the 525 Engineering Brigade Philippine Army. Okay, move dito ah. Okay, ready? Ditapoy na sa inyo. So pwede siya ang ganiya, katong linya, ang tawag ato line as turn. Kani ang tawag ni pyramid, arrowhead, or sa libro, it's called wedge formation. So that is how we cross the flood. Pwede siya padakoon, na may stretcher, nakikilala na siya, may bit-bit stretcher. Okay? So, I don't encourage crossing the flood. Pero, kung walay choice kay nanglan muli man, you can practice that. So mo to mga katambayan no, ang tudlo ni Dr. Ted Esguerra mga igalano alang sa kung unsay dapat buhaton mga igalano sa whistle. Dapat giday mga igala giday kay proper na routine mga igala sa pag-whistle aron dili matingala ang iro no. And basi binuang rapod mo. No, mo na ang proper kon sa pag-whistle mga igala. And of course mga igala nindot to yung gitudlo pod mga igala no. Aron nga unsaon pag-agi sa baha or kung unsaon pagtabok sa baha no kamo nga grupo nga dili mo dali maanod. Actually daghan kito daghan sa gihatag ng mga kwan dito no daghan sa gihatag ng mga unsa ni pagsubok charing iyang para ipa-feel gid no kung unsa gid ang kwan gid no baha. Unsa ang feeling nga moagi sa kusog nga baha.
mo na ang kanang flash flood gyud sa mga tambayan no. So anyway, so hopefully na mo natun-an ato no ang mga unsa ni natun-an nga mga techniques mga igal no. Unsa inyong buhaton? Hindi lang po ni sa mga PWDs ug sa mga kuan mga igal no, sa mga senior citizen. Apil tang tanan ani no. Tama gin mga igal no nga gibuhat di sa SM Cares mga igala no, o SM Foundation ba ni, o SM Care or SM Foundation mga igala no, aron nga mas daghan pa ang makahibalo sa angay buhaton panahon sa emerhensiya mga katambayan. Anyways mga katambayan, wala tayo kong oras ang ngalan sa tibok puwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako'y nakauban Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod na usab, daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan.